Hello guys, so nasa activity 4 na tayo sa AutoCAD. So sabi dito make a video showing the plotting setup of an AutoCAD drawing. So ipapakita daw yung setup. So una-una guys, ang kailangan nyo, syempre gagawa kayo ng video. Suggest ko sa inyo, mag-download kayo nitong OBS for Windows. Search nyo lang sa Google. Tapos pagka-install nyo, una-una nyong gagawin is yung yung auto configuration wizard. Ngayon hindi ko kayo mawo-walk through sa configuration kasi nagre-record ako ngayon para sa tutorial. Basta click nyo lang to, tapos may lalabas doon, optimize for recording. I won't be streaming, parang ganun. Tapos next lang, tapos apply settings after nya. Kasi parang siya na yung hahanap ng mas fit na settings para sa laptop nyo. Para hindi siya mag-lag. Or sa PC or laptop. Tapos next yung gagawin after neto is mag-a-add, wala pa kasi ito sa sources. Mag-a-add kayo niyan dito. Yan. Tapos display capture. Ngayon yung display capture, ito yan. Kung anong makikita sa screen or sa recorded mo. So, pwede rin yan i-adjust. Ayan. Ngayon, kailangan sakop yan. Ayan. Kailangan isakto mo dun. Para sakop lahat. Para sa recorded. Recorded lahat ng nasa screen mo. So, display capture. Tapos, next. Dito na yan. Ayan. Start recording to kapag hindi naka-stop dito. Start recording lang. So, pag nag-start record ka, pwede mo na i-open yung ayan, pag nakita nyo yung pula dito sa baba, ayan, pag nakapag-record ka na, pwede mo nang i-open yung AutoCAD mo ngayon. So, i-open ko na siya. For, proceed na tayo dun sa plot, show daw plot settings. So, wait nyo lang. Dalawa pa lang ay, alam ko maraming way ko pala paano ipakita yung plot settings. So, depende sa inyo. Papakita ko sa inyo, siguro dalawang way siguro papakita ko. Pwede din naman kayo mag-search tutorial sa YouTube din. Meron din naman silang, ewan ko, mas madali yata dun paano mag-plot. Pero minsan kasi English or Indian yung tutorial, so mas maganda kung din, may Tagalog. So, wait lang. Thanks. So, daw, sabi dun sa instruction, so kahit anong drawing to, kahit anong drawing na natapos na natin sa AutoCAD, pwede natin gawan ng plot. So wala naman sinabi dun na wala sinabi. So kahit anong drawing lang. Wag tong midterm, finals. Activity. Ito na lang, activity 1 na lang. Ayan. So bale ipa-plot daw natin to. So dito sa home, dito sa taas, ayan. Tapos page, ito sa print, ayan. Tapos ayan pwede kayo dito mag-plot, plot a drawing. Tapos pwede din dito sa page setup. So try natin dito sa plot a drawing. Ayan. So, ang kadalasan ito kasi yung pag sa page setup ka na, parang may gagawa ka ng sarili mong settings. So, ayan, magkakaroon ng name. So, pero mamaya na yun. Ito muna yung pinakamadali. So, magpa-plot ka na bali diretso. Kumbaga, yung settings na to is sa moment lang na to. Kumbaga nag-plot ka lang bigla-bigla. Wala kang sinusundan or wala kang standard settings na gustong sundin. So, yun, plot lang.
Or pwede din ano, command mo lang, type plot. Ayan. Yan, ganun din yung lalabas. Tapos, ang common dito is ano, drawing to PDF. Ito, drawing to PDF. Kadalasan ng mga drawing files, PDF siya muna sinisave. Saka natin siya ipiprint. So, ganun. Dito sa properties naman, wag na natin ito pakialaman. Kasi usually naka-ano na yan, naayos na. Pero kung may specific naman kayo na binigay na pag dito may specific na gustong hingin yung plot or yung settings, pwede nyo siyang galawin dito sa properties. Pero wala naman sinabi na gagalawin natin yan. So, hayaan na natin siya. So, ito, drawing to PDF. Tapos, ito yung paper size. Ngayon, ano ba yung paper size natin? Itong 8.5 by 11. Siguro short band paper ata to eh. Pero, ayan. Pwede kayong, dito nyo titingnan yan kung ano yung itsura niya. So, pwede din 11 by 850. Ayan. Na vertical. Maraming paper ano dito eh. Favorite ko dito yung A4. Ayan, A4. Or ano. So, ayun. Kahit ano-ano lang dyan. Pili na lang kayo isa. Ito na lang. Tapos, ito, fit to paper. Pwede ding hindi. Pwede ano. Pero mas maganda fit to paper. Kasi wala namang scale na sinabi. Pero kung meron, uncheck nyo lang to. Tapos pwede kayo maglagay dito ng scale kung gusto nyo. Tapos, ayan, inches or millimeter. Pwede nyo baguhin dyan. Ngayon, dito sa, ano, sa plot area, display, what to plot. Ang laging ginagamit dito is window. Ayan. Ngayon, pag kinlik mo yung window, pwede kang mamili kung saang part yung isasama mo sa print. Kunyari dito, pag nag-window ka, tapos click mo dito yung first corner, tapos dito yung second. Ayan. So, parang yan yung page kung saan siya mapiprint. Ayan. So, click ko lang yung ano, kabilang dulo. Pero sabihin natin hanggang dito lang yung ano ko. Hanggang dito lang. Ayan. So, ayan, naka-ano na-determine na natin kung saan yung ipa-plot. Ngayon, titignan natin sa preview kung maganda. Ayan, preview. Ayan, ganyan siya. Hindi siya naka-center. So, escape lang. Ayan, oh, hindi siya naka-center. Bakit nga ba hindi naka-center? Ito pala. Center the plot. Ayan. So, center the plot. Preview ulit natin. Ayan. So, pwede nyo ulit-ulitin yun. O hindi pa kayo satisfied. Okay. Medyo mas ano pa yung space dito sa taas. Pwede nyo ulit i-window. Hindi pa kayo kontento. Ganyan. Oops. Ayan. Ayan. Tapos preview. Ayan. Okay na. So, pag na-okay na to, pwede na siya i-apply to layout. Or, since, pwedeng wag nang apply to layout kasi, masisave siya kapag nagplot ka ulit. Pero since yung ganitong plot or ganitong command pang ano lang pang madalian lang. Kumbaga pag trick mo lang i-print, print mo lang agad. Parang ganun. So, pwedeng wag na natin i-apply to layout, i-okay mo lang. Okay. Tapos pag na-okay na, ayan, naka-PDF file na siya. Save natin sa desktop. Ayan, save. Ayan, okay na siya. Naka-PDF na. Lalabas na yung PDF file niya. Ayan, composition of letters and numerals. Ayan.
So, yun yung unang ano natin guys, way, which is, feeling ko din yun, ito din yung pinakamadaling way. Burahin ko lang siya. Yeah. So, yung next naman is yung page setup. Dito ka gagawa ng parang ano mo, parang settings mo na kumbaga. So, page setup. Tapos ayan, gagawa ka ng bago, new Carl setup or Carl settings. Okay. Ngayon, mas marami siyang lalabas dito. Ayan, may iba't ibang ano dito. Pero ito, parang mag-experiment ka pa din eh. Kasi dito, pwedeng masama yung kulay, kung ano yung kulay ng lines. Meron din naman all black lang. So, depende yan dito. Ang kadalasan dito, monochrome lang. Which is black and white lang. So, pwede nyong paglaruan na lang kung anong ano dito. Tapos, drawing to PDF. Yan. Meron, alam ko may iba pa dito. So, kasi may nakita akong ano, drawing to PNG file ata. Pero ang alam ko, magpi-PDF muna to PNG. So, ewan ko, di ko sure dun. Well, ito lang naman, flat settings lang naman. So, dito ulit yung paper size ulit. Tapos, ayan, makikita nyo na nga dito. Tapos, ganun din, window lang ulit. So, pwede din yung display mismo. Kaso masyado malawak. Ayan, pag-display. Kasi kasama buong draw, kung gaano ka naka-zoom. Kung gaano ka kalayo sa drawing, kung ano mismo yung nasa screen, yun mismo yung ano, makikita sa plot. Yung extend, try natin extend. Ito yung naka-zoom in naman. Pwede din, pwede na. Ewan ko, hindi kasi ako satisfied pag ganyan. Kasi mas maganda pa rin talaga pag, ito, try natin yung limits. Maganda din yung limits. Pero mas maganda talaga yung window niya. Ayan. Kasi kontrolado mo kung ano yung makikita sa ano, yung makikita sa print out. Ayan. So, ayan, ganyan na siya. Then, okay lang natin pag na ano na. Okay. So, pwede natin ano yan. Ayan, set current. Set current. Ayan. So, let's say, ano na, naka-page setup na tayo. Mag-close na tayo. So, try natin mag-plot ulit. Ayan. So, kung pansin nyo, yung kanina walang name yung ano. Meron na tayong dito, Carl settings. So, automatic na yan. Automatic na lalabas yung paper size, yung prefer na paper size, yung drawing to PDF. Tapos, kung ano man ginawa mo or kung may dinagdag ka man na setting sa plot scales, ganyan. Automatic na yan pag ano mo. So, parang mas maganda talaga para sa akin lang. Parang mas organized yung magpi-page setup ka muna bago ka mag-plot. Or kung for ano lang naman, kung gusto mo lang naman magpasa kay sir ng plot settings, gano'n. Pwedeng diretso lang plot, type plot, tapos yun, goods na yun. Tapos ayan, pag naka-Carl settings na ako, tapos automatic preview lang, ayan, ano na rin yan, naka-window. Ayan, naka-window na siya. So, dito lang naman yan, sa drawing mo lang naman mismo. Sa settings lang ng drawing na to. Kasi, kapag nasa industry kasi kayo, ay wait lang, okay ko lang to. Ayan, magsisave na lang siya ulit ng PDF. Tapos, ayan, ganyan na siya. Ngayon, pag nasa industry kasi kayo, pag gumagawa kayo ng mga CAD works, yung mga plate,
Hindi yan ano eh, per drawing file. Sa isang drawing file, marami na yan siya. Kunyari, ganyan. Tapos, may drawing ka pa ganyan, ganyan. So, marami na yung, maraming drawing yan eh. Ganyan. Iwa-hiwalay. Ganyan. Yan. Kunyari, ganyan. Sa isang drawing file yan, marami ka ng, marami na siyang nakasave. So, hindi mo na kailangan ng maraming, hindi siya organized. So, ang ginagawa nila, gumagawa sila ng page setup, tapos automatic na yun, pag nag-plot sila, pipili lang sila ng specific na, ayan, kunyari, magwi-window ako. So, pipili lang ako ng specific drawing kapag gusto ko na i-print. Kunyari, ito, ipiprint ko yung nasa dito na sa gilid. I-click ko lang yan, tapos pag preview ko, ayan, siya lang yung makikita. So, parang, mas mabilis. So, ganun lang siya guys. Papakita lang kay sir na marunong kayo mag-plot. Okay? So, yun lang. Thanks for watching. Sana may natutunan kayo. Dito pala, i-stop recording nyo lang siya. Tapos, dito nyo makikita sa show recordings. Dito nyo makikita yung na-record nyo na plot setup. Okay? Thanks. Bye-bye.